Wednesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo ay muli narito sa ating Seeking God in the Morning, ang ating daily morning devotion. Paumanhin po kahapon na hindi ako nakapag-live kasi po nagkaroon ako ng emergency. Sumama po talaga yung pakiramdam ko. Actually, ready na ako, nakabihis na ako, nakaayos na ako, nakaset up na ako. Biglang sobrang sama ng pakiramdam ko. Buti na lang, no, andito yung aking asawa. Siya ay panggabi kasi, so umaga, no, kahit natutulog pa siya. Ginising ko na kasi talagang hindi ko makaya yung yung pakiramdam ko, and mabilis naman siya, no, na tumugon. Tapos pinanalangin ako at hinaplusan, no, ng oil sa tiyan kasi sobrang namimilipit yung tiyan ko kahapon. Hindi ko alam kung meron ba akong nakain na hindi mabuti. Yan, pero praise God, naging okay naman. Naging okay din naman ako. Ayan, sa tulong ng Panginoong Diyos. Ayan, kaya muli, ngayong araw na ito, tayo ay magpapatuloy. So, meron tayong dalawang topic na i-discuss ngayon dahil kahapon nga, no, tsaka yung ngayon. Pero actually sa topic natin, no, napaganda pa nga kasi ito ay connected, itong ating pang day 9 at saka ating pang day 10. So let's start na ang ating morning devotion. Mapagpalang umaga kay Sister Mitch Gloria. Blessed morning sa iyo at sa lahat ng mga kasama mo sa iyong tahanan or sa kung ikaw man ay nasa trabaho. Yan, mapagpalang umaga sa inyong lahat. Gayon din kay Ading Shirley. Blessed morning sa iyo, Ading Shirley. At sa lahat ng mga kasama mo rin sa iyong tahanan sa mga oras na ito. At sa iba pa, no, sa aking anak na thank God ay vacant ang kanyang Wednesday, no, wala siyang pasok ng Wednesday. So narito siya ngayon para i-share yung ating live. At katulad ng dati, bago tayo magpatuloy sa ating gawain, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat sa oras na ito, sa pagkakataon muli na kami ay makapagbulay-bulay sa iyong banal na salita. Maraming salamat sa umagang ito, sa kalakasang taglay namin, sa pagpapagaling mo sa amin, sa patuloy na pagkakaloob mo sa amin ng napakadaming biyaya at mga pagpapala, Panginoon. At tulungan mo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay laging ituon ang aming puso't isipan sa iyo, sa lahat ng mga nais mo. At sa umagang ito, Panginoon, pagpalain mo po nawa ang gawain na ito. Ikaw po nawa ang manguna sa bawat isa sa amin. Ikaw po nawa ang manguna sa akin sa pagbabahagi ng iyong banal na salita. Gayon din sa lahat ng mga nakakasama namin online, mga nanonood ng replay ng live na ito. Ikaw po nawa, Panginoon, ang magbigay ng kaunawaan at karunungan, Panginoon, para ang lahat ng mga salita na aming mapagbubulay-bulayan ay patuloy na tumanim sa aming puso at isipan. Patuloy mo rin po nawa, Panginoon, na haplusin ang iyong mga anak na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Ipagkaloob mo, Panginoon, ang lahat ng kalakasan na kailangan namin, Panginoon, upang kami ay magpatuloy sa aming paglilingkod. At Ama, lagi mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so narito na tayo, no? Ipagpapatuloy natin yung hindi natin na-discuss kahapon na topic ng ating pang day 9, na ang pamagat ay ang kapangyarihan ng mga salitang nagpapagaling or the power of healing words. Ayan. Tamang-tama ito, no? Kasi kahapon nga naikwento ko, no, nung masama yung pakiramdam ko, talaga biglang sumama. Mabilis yung asawa ko na tumugon, no, at sabi niya mag-pray tayo, nawakan niya yung tiyan ko at nanalangin kami.
Ayan, so nagpapasalamat ako sa Panginoon na umokay naman, no? Hindi pa totally okay, no? Medyo minsan parang iba pa rin yung parang alam mo na galing ka pa rin sa may dinaramdam. Pero kahit pa paano, ako ay nakakakilos naman na, no? Ng maayos. So, nung day 8, no, nung Monday, tinalakay natin yung tahanan bilang altar ng kapayapaan. Natutunan natin na mula sa Kawikaan, no, chapter 14 verse 1, at sa halimbawa na binanggit natin, ano, yung buhay ni Elizabeth, na isang matalino at aktibong tao na nagtayo ng atmosphere, no, na magandang atmosphere ng kapayapaan sa loob ng kanyang tahanan. So natutunan din natin, no, na ang ating quiet power ay ang kakayahang maging anchor o pundasyon ng katahimikan sa gitna ng mga tension. Ayan. So, kung halimbawa kayo ay nakakaranas ng mga tension, no, napaka-effective, no, na merong isa na mag-i-encourage sa atin, no, o magsasalita na patuloy lang tayong manalig sa Panginoon Diyos. No, yun, bubuksan yung isip natin eh. So ngayon sa umagang ito, the power of the healing words naman. Yan, ang kapangyarihan, no, ng mga salitang nagpapagaling. At ang Bible verse na ating pagbabatayan ay matatagpuan natin sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 12, versikulo 18. At ito po yung sinasabi. May nagwiwika na parang mga saksak ng tabak, ngunit ang dila ng pantas ay kagalingan. Ayan, no, sa Proverbs, ito, no, binanggit. No, at ito pa isa sa paborito kong verse, yung nasa Kawikaan pa rin, no, Proverbs pa rin. Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 24. Ayan, ito po yung sinasabi. Ang mabuting salita ay parang bahay pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. Ayun, alam niyo yung honey, no? Ano siya, matamis siya, no? At matamis siya, pero totoo, no, yung honey, marami yung ginagamot na sakit. Naalala ko yung aking asawa nung yung lungs niya, no, para daw tumibay. Sabi, every morning isang kutsarang honey ang inumin, no? At dito ikinumpara yung honey sa isang mabuting salita, no, na nakakapagpagaling din, nakakapagpalakas ng ating katawan. Ayun. So, ang ating tahanan ay madalas maging lugar kung saan tayo ay totoo. Ayun, no? Dahil dito, minsan ay nakakalimutan nating mag-ingat sa ating mga pananalita. Pero ang ating mga salita sa loob ng bahay ay may dalang spirit of influence. Totoo ito, no? Meron niyang kwento eh, no, ng masayang tahanan daw ito. Kaso yung ama, na galing sa kanyang kumpanya, nagkaroon siya ng matinding problema. Medyo stress siya. So umuwi ng bahay na naiinis, no? So naiinis siya, ginawa niya, pagdating niya, no, kahit binati siya ng kanyang asawang babae ng maayos, no, parang masakit ang ulo ko, sabi niya. So medyo nagdamdam, no, yung asawang babae. So nainis, no, sabi niya dun sa anak niyang panganay, maghain ka na nga ng pagkain, mainit ang ulo ng tatay mo. Ayan. Ngayon itong anak may ginagawa, busy kasi, nag-aaral, no. So nakita niya ngayon yung kanyang kapatid na lalaki naglalaro lang ng computer game. Sabi niya, "Hoy, ikaw tumulong ka nga dito." Ayan. Ako may ginagawa ko akong inutusan ni nanay. Ikaw andyan naglalaro ka lang. Nainis naman ngayon tong no, kapatid na lalaki. Naglalaro rin yung bunso nilang kapatid, no. Sabi niya, "Hoy, ikaw, kalat ka ng kalat dyan." Sabi niya, "Tumulong ka rin dito." Ngayon, syempre, yung bunsong kapatid, bunso na siya. Siya na yung last. Wala na siyang mapagbuntunan ng galit niya. So, nakita niya yung alaga nilang pusa, no? Binato niya. So, nakakatawa. Pero, nakakalungkot, syempre. Na, kung halimbawa yung ating tahanan, no, na masaya, ay dahil lang, no, sa isang simpleng reaction
ng ama or someone, no, na na dumating doon sa bahay na masama yung pakiramdam. Lahat sila naapektuhan na. So para siyang virus, no, napakabilis kumalat. Kaya nga, no, sabi sa kawikaan, ang salita ay maaaring maging kasing talim ng tabak, no, na sumusugat. Kaya kung hindi tayo maingat, no, marami tayong masasaktan. Pero no, yung pero kasing tamis naman daw, no, ng pulot-pukyutan yung nabibigay ng mabuting salita, no. Yung naibibigay niya, no, may buhay naman na naibibigay kung mabuti naman yung iyong sasabihin, 'di ba? Kung maganda. So ang grace in the home ay madalas na nagpapakita sa atin ng pagpili ng ating pananalita. So, ang quiet power ay ang pagpili na maging healer kaysa maging critic. Yan, 'di ba? Minsan, no, may lalapit sa iyo dahil masama yung mood mo, parang hindi mo makita yung mga magagandang bagay. So maging maingat tayo, no, sa ating bibitawang salita. Kung masama yung pakiramdam natin or meron tayong iniisip, no, ilapit natin sa Panginoong Diyos, ipagkatiwala natin sa Kanya at i-focus natin, ano, yung damdamin natin na still makapagbigay pa rin tayo ng mabuting salita o komento, no, sa mga mahal natin sa buhay, lalo tigit sa mga kasama natin sa ating tahanan. So, kapag pagod yung ating asawa o ang inyong tatay o ang inyong anak o ang magulang natin, no, ang ating mga salita ang magdidesisyon kung sila ba ay muling lalakas o lalong hihina. Yan. So, napaka-powerful pala ng ating mga bibig, no? At totoo yan, maraming beses sinabi sa Bible na ang dila, no, bagamat napakaliit, kaya niyang makapagsunog ng isang kagubatan. Ayan. So, napaka-powerful pala talaga ng ating bibig. Pero syempre, ang ating bibig ay magbubuka, no, ng nasa damdamin natin. Kaya kailangan lagi nating suriin at pilitin na maging malinis yung ating damdamin sa ating kapwa. At isa sa mga inspiring character na magandang makita natin ay si Abigail, no? Si Abigail, ulitin natin kasi nung nakaraan in-example natin siya. So babanggitin natin siya ulit, no? Isang aral sa pananalita, no? Balikan natin si Abigail. Noong kinausap siya ni Haring David, no, ginamit niya ang kanyang dila para iligtas ang buong sambahayan. Ang kanyang mga salita ay puno ng paggalang, karunungan, at pagpapakumbaba. Napakahalaga nito, no? Yung humbleness. Hindi siya nakipag-argumento ng padalos-dalos. Siya ay nagwika ng mga salitang nagpababa sa pride ni Haring David, no? Ipinakita ni Abigail na ang dila ng pantas ay tunay na kagalingan. Amen. Amen. At dito sa topic na ito, no, magkaroon din tayo ng in-action challenge natin. Something na dapat nating i-apply. So ngayong araw na ito, ang hamon, no, ang hamon sa atin, magsagawa tayo ng salita or word of life, no? Magsagawa tayo ng word of life challenge. Maghanap tayo ng kahit isang tao, no, sa loob ng tahanan natin. Pwedeng ang ating asawa, ang ating anak, ang ating mga magulang o kapatid, at sabihan sila ng mga salitang magpapahalaga o magbibigay ng pagpapatibay, no, sa kanilang damdamin or magpapatibay sa relationship natin, no, sa kanila. So iwasan ang pagrereklamo o ang pagpuna, no, masyadong pagpuna. Nako, tinamaan ako doon kasi syempre bilang nanay, no, parang minsan naging kaugalian na natin, no, na punahin palagi yung ating anak, no, yung kanilang ginagawa. So dito, iwasan muna natin, no, as much as possible. Kung kaya nating iwasan, no, pilitin natin. Pero syempre, hindi natin pwedeng i-ignore yung mga bagay na kailangan nating i-correct para sa kanila. Pero piliin din natin, no, yung salita na ating gagamitin. Minsan kasi, no, ganyan talaga ang mga magulang. Kailangan merong time na very very forceful yung pananalita para talagang
makakuha ng attention, and at the same time bigla rin kailangan ay yung malumanay, no, na pananalita para maunawaan din na andoon yung pagmamahal kahit may disiplina. So siguraduhin natin na ang lahat ng lalabas sa ating mga bibig ay matamis sa kaluluwa. Amen. Amen. So napakagandang pinagbulay-bulayan natin sa araw na ito. Ngayon, tayo ay dadako naman sa meron pala akong nakalimutan. Isa pala, si Abigail ay isa sa mga halimbawa natin. At alam nyo ba, meron ding isang magandang halimbawa. Ito ay si, kilala nyo ba si Doña Teodora? Ayan, si Doña Teodora. Kasi galing kami nung nakaraan sa bahay nila Jose Rizal, yung ating pambansang bayani. So si Doña Teodora ay isang magandang halimbawa ng quiet power sa tahanan. Bilang ina ni Jose Rizal, siya ang unang guro na nagtanim ng pagmamahal sa Diyos, sa pagbabasa. At sa karangalan, sa kanyang puso, sa kanyang mga anak, meron siyang ipinadama, na karangalan sa kanila. So kahit sa gitna ng matinding mga pagsubok, totoo, nung binabasa namin yung history doon, marami talaga silang pagsubok nung panahon na yon dahil sa pananakop ng mga Kastila. Pero yung pagsubok, yung mga pagkakulong, naikulong pa siya at nagkaroon ng mga diskriminasyon, mga simpleng bagay lang yun nung nakulong siya. So pero ang kanyang mga salita at halimbawa ay nagturo sa kanyang mga anak na manindigan para sa katotohanan. Isa yun kasi sa isinama ng loob ni Jose Rizal nang ikulong yung kanyang nanay. Pero dahil nga sa malumanay at alam niyo yung siguro sa kanyang damdamin, napakahalagang pakalmahin niya yung sitwasyon ng yung damdamin ng kanyang pamilya. So doon natin makikita yung kalmadong pagtanggap ni Jose Rizal, bagamat nasaktan siya nang ikinulong yung kanyang nanay. Still naging kalmado siya at naging maingat siya sa kanyang mga kilos. So siya ay siya ay nanatiling tahimik at matatag, at ang kanyang impluwensya sa loob ng tahanan ang humubog sa bayani ng ating bayan. Ayan. Ipinakita niya na ang pagtuturo sa loob ng tahanan ay isang makapangyarihang ministry na kayang magpabago ng kasaysayan. Napakaganda na tignan natin. So bago natin iwanan itong ating day 9, ang ating tahanan ay bunga ng kung paano natin ito pinapangasiwaan gamit yung ating mga salita. So, ang quiet power ng isang godly person ay hindi lamang sa pagiging tahimik, kundi sa pagpili kung kailan tayo dapat magsalita at saka kung ano yung tamang salita na ating bibigkasin o sasabihin, para tayo ay makapagpadama ng pagmamahal sa ating kapwa at sa ating mga kasamahan sa ating tahanan. Ayan. So, amen, amen. Napakagandang topic na ating napagbulay-bulayan para sa pang day 9. At dahil nga sabi ko sa inyo, yun yung kahapon dapat. Ito yung ngayon, yung ating pang day 10, na ang pamagat ay ang biyaya ng paglilingkod or the grace of serving. Ayan. At ang Bible verse na ating pagbabatayan ay matatagpuan natin sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, versikulo 21. At ito po yung sinasabi. Na kayo'y mga kusa sa pagpapasakop sa isa't isa sa takot kay Kristo. Yan. And another verse po ay ang matatagpuan naman natin sa aklat ng Galatia, Kapitulo 5, versikulo 13. At ito po yung sinasabi. Sapagkat mga kapatid, kayo'y tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan na parang isang
pagkakataon sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran kayo sa isa't isa. Amen, amen. No? Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa sa mga banal na sa mga verses, no, na binasa natin ngayon. Ayan. Sa usapang tahanan. Ayan. Madalas tayong makarinig ng mga debate tungkol sa mga posisyon o karapatan. Naalala ko tuloy nung kami, no, nung mga bata kami, mahilig manood ng basketball, no, dahil syempre yung mga kasamahan ko mga lalaki, no, dalawang kapatid kong lalaki, tapos si daddy, no, tapos kami dalawa lang ni mami, pero si mami naman busy siya sa mga ginagawa sa bahay. Ganun din yung pinsan ko, si Ate Dina. So ako, kasama ako nanonood ng mga lalaki, nanonood kami ng basketball. Ganon din pagka dumarating yung uncle ko. At syempre, meron kaming kanya-kanyang mga paboritong team. Ayan. At syempre, andyan din yung, hindi, mas magaling si ganito, mas tama yan. Uy, dapat, foul yan. Mga ganon, Minsan, nagkakaroon kayo ng mga, dyan, ano bang tawag doon? Nagpapagalingan, no? Pero, no, minsan hindi lang naman ito, no? Merong pang ibang mga bagay na nakakalungkot, yung mga tipong pagalingan kung sino yung mas tama na opinion, pagalingan kung sino ang mas magaling, yung mga ganun, no? Pero sa Kingdom of God, ang grace in the home ay hindi nasusukat sa kung sino ang mas mataas, no, mas magaling, mas matalino, kundi sa kung sino ang mas handang maglingkod. Yan. Sa paningin ng ating Panginoong Diyos, no, mas mataas yung tao, merong mababang puso. So, ang pagpapasakop o submission na tinutukoy ng Biblia ay hindi pagkaalipin. No? Hindi ibig sabihin nito na ikaw ay magiging alipin. No? Ang ibig sabihin lang nito, ito ay isang aktibong desisyon ng pag-ibig. Yan. So, pagka minsan, kahit meron kang reason, yan, or minsan, feeling mo, lalo na, no? Ito pa yung isang, alam ko dati, na ayaw ni Mami yung nagdidebate tungkol sa banal na kasulatan, no? Mas maganda yung mag-aralan, wag makipag-debate, no? So yun yung mga bagay na iwasan natin, no? Mas magandang makipag-aralan kaysa makipag-debate. So pagka-debate na, hold your peace, no? Ipanalangin mo na lang sa Panginoon kasi mas maganda, sabi nga dito, ito ay aktibong desisyon ng pag-ibig, no? Kasi hindi mo na mapapadama, no, yung pag-ibig mo sa kapwa kung igigiit mo na yung ako yung tama, dapat ako yung pakinggan mo, dapat ako yung masunod, dapat ganito, no? So hindi na mararamdaman, yung pagmamahal sa ganung paraan, kundi nagpapagalingan na lang. So, ang ating quiet power ay lumilitaw kapag pinili nating maglingkod sa ating asawa, sa ating anak, o sa ating mga kaibigan, sa ating mga magulang, no? Nang hindi sila hinihingan ng kapalit na o pinagbigyan kita, dapat ako rin pagbigyan mo, mga ganyan, or dapat ganito, ganyan. So, ano bang tawag doon, yung parang kailangan laging papantayan mo, no, yung ibinibigay, mali, no, hindi na pag-ibig yun, no, barter na ang tawag doon. So, kapag ang bawat miyembro ng pamilya ay nagpapasakop sa isa't isa, dahil sa pagmamahal sa ating Panginoong Diyos, ang tahanan ay nagiging isang lugar kung saan ang grace ay nararamdaman sa bawat ginagawa. Yan. So, napakaganda, no, na paalala sa bawat isa sa atin. At meron syempreng inspiring character na dapat tignan natin dito. No, muli nating tignan si Maria, ang ina ng ating Panginoong Jesus, nang siya ay nagkatawang tao, no, dito sa mundo. Na-tackle na natin, nabanggit na natin siya, babanggitin ulit natin kasi si Maria ang pinakamagandang halimbawa ng biyaya ng paglilingkod. Kahit siya
ay pinili ng Panginoong Diyos para maging ina ng tagapagligtas, no? Napakalaking opportunity 'yon eh. Kasi siya ang kikilalaning nanay, no, ng ating Panginoong Hesus, no? Hindi siya naghangad ng espesyal na trato na dapat pala sa palasyo ako nakatira, o dapat pala mayroon akong maraming mga alipin dito naglilingkod sa akin. So hindi siya, no, hindi siya yung nanatiling hindi siya ganoon, ano, kundi nanatili siyang mapagpakumbaba. Naglingkod siya, no, kay Jose, sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya. At matyagang inalagaan ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng yugto ng kanyang buhay dito, no, habang siya ay nabuhay, no, bilang nagkatawang tao, no. So ang kanyang pagpapasakop sa plano ng ating Panginoong Diyos ay ipinakita niya ang pagiging ipinakita niya, no, sa pamamagitan ng araw-araw, no, na paglilingkod niya sa kanyang tahanan. Yun yung way niya ng pagpapasakop, no, na maipakita niya ito sa araw-araw na kanyang mga ginagawang paglilingkod. Amen. So napakaganda, no. So ngayong araw na ito, no, ang hamon para sa atin dito sa ikalawang topic na diniscuss natin, no. Tayo ay maging lingkod ng beyond the call of duty. Yan, maghanap tayo ng isang gawain sa bahay o pangangailangan ng isang miyembro ng ating pamilya na hindi natin obligasyong gawin. Pero gagawin natin dahil sa pag-ibig natin. Ayan. So halimbawa, no, hindi mo naman obligasyon na ano ba 'yon? Iligpit, no, yung mga kinalat nung kunyari ng iyong kapatid, no. So maaring siguro mag-volunteer ka, pwede ba kitang tulungan para hindi ka mahirapan diyan, ate o kuya. Ayan. So maaring yun na nga, pagliligpit ng mga gamit or iba pa, or paghahanda ng paboritong pagkain, no. Kunyari ang talagang naghahanda si nanay, o tulungan naman natin, ate, tulungan na kita dyan. O simpleng, no, pagtulong sa mga gawain na ikaw naman ay yung nakikita mo na pagod na, no, yung kapwa mo, kaya kailangan mo na rin siyang tulungan. So gawin natin ito nang masaya ang ating puso, no. Hindi yung napipilitan lang o nagrereklamo. Ito yung grace in action, ano, yung ito yung virtue in action. So ngayon, sa ating bago natin bitawan to, no, ang paglilingkod sa loob ng tahanan ay ang pinakamataas na anyo ng quiet power. So hindi ito, no, nakikita ng ibang tao. Sa tingin kasi nila, no, yung mga bagay na ganito, sa panahon natin, no, parang feeling nila ito yung bagay na mahina. Mahina ito kasi mababa lang, no, ganito, ganyan ang tingin ng mundo. Pero sa paningin ng ating Panginoong Diyos, no, hindi ganon kababa, no, kundi yun yung mga tao na gusto niyang itaas, no. Kapag pinili nating maglingkod, sa halip na magutos, binabasag natin yung pride at yung pinapayabong natin, no, yung ating pag-ibig sa loob ng ating bahay, no. Parang mas lalo pa nating pinaiigting, no, yung pag-ibig na meron tayo sa ating mga kasamahan sa ating tahanan. Ayan, so napakagandang topic na ito, no. So today meron tayong combined conclusion dito sa dalawang pinag-usapan natin, no, the healing words at saka the servant hearted action, no. Yung una, no, yung ating pananalita kailangan mabuti, no, merong biyaya, at syempre it goes with our action. Hindi lang tayo salita, no, merong gawa. Yan. So dito sa ating dalawang pinag-usapan nito, no,
dito sa nakita natin, no, na ang quiet power sa tahanan ay nakaugat sa dalawang bagay, yung ating dila at yung ating mga kamay. Ang pagiging grace-filled influencer sa loob ng bahay ay hindi lang tungkol sa pag-iwas natin, no, sa mga masasakit na salita. Ito ay tungkol din sa aktibong paggamit natin ng ating dila o ng ating bibig upang magpagaling at magbigay buhay, gaya ng ginawa nga, no, sample natin kanina si Doña Teodora, ang nanay ni Jose Rizal, at syempre si Abigail, no, sa banal na kasulatan. At hindi lang ito tungkol sa pagiging masunurin, no? Ito ay tungkol din sa aktibong paglilingkod na nagpapakita ng pag-ibig no, para sa ating Panginoong Hesukristo. Gaya ng ginawa ni Maria, no, ng kanyang ina, na alam niya, no, na mahalaga yung kanyang task. At ang Panginoong Diyos, no, ay binigyan siya ng opportunity na siya ang mag-aalaga sa ating Panginoong Jesus, no, pero still siya ay nagpakumbaba at ginampanan niya, no, ng may pagpapakumbaba yung kanyang pag-aalaga, kanyang obligasyon, at nagpadama ng malaking pag-ibig, no, sa kanyang pamilya. So ang ating tahanan ay bunga ng ating mga salita at ng ating mga gawa. Kapag pinili nating maging healer sa ating pananalita at maging servant sa ating mga kilos, binabago natin yung atmosphere ng ating tahanan. We lead best in our homes, not by being the loudest or the most powerful, but by being the most graceful and most serving. Ayan. So kahit hindi tayo nagiging maingay, pero no, pag binuka naman natin yung ating malumanay na pananalita, ay nagbibigay naman ng encouragement, at tayo ay kumikilos ng may pag-ibig, no? Ito yung tinatawag nating quiet power. Ayan. So muli, no, napakagandang paalala po sa bawat isa sa atin, no? At bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat sa mga itinuro mo sa amin sa umagang ito, sa mga natutunan namin, yung kahalagahan, Panginoon, ng pagpili ng aming mga salita, at yung may pagpapakumbabang gawa, Panginoon, na dapat naming gampanan sa aming tahanan, sa mga taong nakapaligid sa amin, sa mga mahal namin sa buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito ay aming magawa, ito ay aming magampanan, maging karapat-dapat po nawa kami, Panginoon, na gumanap ng mabubuting gawa, at tulungan mo, Panginoon, na sa lahat ng aming sasabihin ay ito po nawa ay daluyan ng iyong pagpapala. At sa lahat din ng aming gagawin, Panginoon, ito po nawa ay iyong basbasan at pagpalain. At tulungan mo po kami, Panginoon, na lagi po nawa kaming maging katanggap-tanggap at karapat-dapat, Panginoon, sa napakadami mo po biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, a blessed morning po sa ating lahat. To God be all the glory, and take care, and God bless.